1.5 trillion pesos, ganyan daw kalaki ang nasayang na halaga dahil sa matinding traffic sa Metro Manila mula 2001 hanggang 2011 ayon sa isang pag-aaral ng NCTS o National Center for Transportation Studies. Kaya naman hindi lang perwisyo ang traffic sa mga motorista, sakit sa ulo rin sa ating ekonomiya. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, para sa ilang mga estudyante na biglang nakansela ang klase kanina, oras daw ang nasasayang. Para naman sa ibang mga motorista na naiipit sa trapiko, dagdag gastos daw sa gasolina. Pagsamasamahin daw ang lahat ng ito at ayon sa isang pag-aaral, bilyong-bilyong piso daw ng halaga ang nasasayang dahil sa traffic congestion sa Metro Manila. Para sa isang estudyante, abot tenga marahil ang ngiting dulot ng mga katagang class dismissed. Lalo pa siguro kung napaaga ito ng ilang oras bago ang takdang dismissal. Sa isang universidad sa Maynila, natsyempohan namin na pila-pila ang mga estudyante palabas ng campus. Tila walang sinasayang na oras para makauwi. Kanselado na raw ang mga natitirang klase sa hapon at gabi. Ang dahilan, muli na namang nagbabadya ang langit. 4:20 onwards nag-cancel ng class. A potential rain later in the evening daw. Para maiwasan na rin yung pagka-stranded ng students. It was really traffic na parang hindi umaandar yung mga kotse. Nag-build na rin kami ng mga parang chairs para makadaan. So it was really hard for the students. Matapos ang mga pagbabaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw, nakabuntot ang gapang na daloy ng trapiko. Sang-ayon daw ang mga nakausap namin sa pasya ng kanilang paaralan. Pero kung masaya sila ngayon sa na-cut short na klase, abala pa rin daw ang hatid nito sa huli. Siyempre, madidelay din yung klase, so maghahabol din kami. For me, it's a good call kasi it's for the ease of the students na rin. Since kailangan na rin nila umuwi. And from my experience before, when it rains here, talagang up to 12 o'clock midnight, I'm still waiting here to get a ride back home. Kung sa mga estudyante, kaltas sa pinupuhunang oras ang dulot ng timpla ng panahon. Sa iba, bulsa raw ang tinatamaan sa tuwing malakas ang ulan. Ilang oras yung nadadagdag sa biyahe? Mga 2. Malakas sa gas. Hindi mo naman pwedeng patayin. Bakit po? Kasi pag pinatay mo siya, papapasokan ng tubig yung ma-flare. Mahirap na. Siri ka. Sa pangkalahatan, hindi barya-barya ang nawawalang halaga dahil sa epekto ng ulan, baha at traffic sa Metro Manila. Sa gasolina at krudo pa lang, mahigit 4 na bilyong piso kada taon ang nasasayang dahil sa dagdag konsumo, bunsod ng mabagal na usad ng mga sasakyan. Base ito sa pag-aaral ng National Center for Transportation Studies o NCTS na inilabas noong 2012. Kung susumahin naman ang halagang nawawala sa iba't ibang industriya dahil sa traffic, aabot ito sa mahigit 130 billion pesos kada taon. Kabilang sa halagang ito ang nasasayang na oras para sana sa trabaho at produksyon, pati na rin mga danyos dahil sa naaantalang trade o kalakalan. Base rin sa pag-aaral ng NCTS, sa 11-year period mula 2001 hanggang 2011, ang suma total ng naaaksayang halaga dahil sa traffic, 1.5 trillion pesos. Jessica, nasa study rin na ito na ginawa ng NCTS na nabanggit na may ilang project proposals ang gobyerno natin para maibsan itong problema sa trapiko na nagkakahalaga ng halos 200 billion pesos. Kung sa unang tingin, malaki itong halaga na ito, pero kung ikukumpara natin dun sa total damages yung nagiging gastos natin o yung nasasayang dahil sa 10 taon o mahigit pa na traffic dito sa Pilipinas, ay napakaliit lamang ng halagang ito, Jessica. Okay, pero hindi kwentado dyan, Cedric, yung perwisyo, yung sakit ng ulo natin, yung mga oportunidad na nawala, yung mga trabahong dapat sana natapos, yung valuable time sana na mas nakapiling natin yung ating mga pamilya. Lahat yan dapat nakwenta dyan.
Tama, Jessica, itong competition na ito na NCTS ay nakabase lamang kumbaga dun sa production, dun sa mga hours na hindi nasasayang sa pwede sanang gawin sa production o kaya sa opisina. Hindi pa dyan, gaya na nabanggit mo, hindi pa dyan kasama ibang mga factors sa labas nitong kumbaga maliit lang na environment na kinonsider dito sa NCTS study, Jessica. Okay, ang problema alam natin na masikip na talaga yung mga kalsada natin. Taon-taon nadadagdagan pa yan ng mga nagkakaroon ng sariling mga sasakyan, nadadagdagan ng mga pumupunta dito sa lungsod. Pero yung at the rate na tumataas naman lahat ng yan, hindi ma-match nung expansion ng ating mga kalsada. Tama, Jessica. Alam mo, kung tutuusin talaga natin, napaka-complex nitong problema ng traffic, specifically dito sa Metro Manila. Merong ilang kasi mga nagbibigay ng mga comments. Halimbawa, meron tayong mga solutions like color coding. Sabi, meron naman nagko-comment na itong color coding na ito na dapat sana ay nakakabawas ang traffic. Ang nagiging resulta, yung ibang mga pamilya kumukuha ng hindi lang dalawa o kaya tatlong sasakyan para maiwasan. In other words, talagang kaakibat pa rin ng mga solution natin na sinasabi nila medyo short term. Talagang nadadagdagan pa rin yung problema. Sa ngayon, ang tinututukan daw ng DOTC o Department of Transportation and Communications yun daw ating rail system. Kumbaga yung mga extension ng LRT, extension ng MRT sa kumbaga para maibsan yung volume ng mga pasahero na kailangang sumakay sa kanilang mga private na vehicles at kumbaga gamitin na lang muna yung public transportation, Jessica. Okay, alam ko yung mga syudad na maunlad sa ibang bansa, efficient ang kanilang public transport system. Dito sa atin, meron na rin tayong LRT, MRT, kaso may problema rin yung mga yan at kulang na kulang din. Laging jam-packed ang mga pasahero, lalo na pag rush hour, no, Cedric? Tama, Jessica. Alam mo, may nabanggit mo yung kung ikukumpara natin sa ibang bansa. Meron ako nabasa somewhere na ang basehan daw para masabi mo na developed ang isang bansa ay kapag hindi yung mga mahihirap nagkakaroon ng sasakyan, kundi yung mga mayayaman daw ay sumasakay sa public transport, Yes, that's Jessica. the only way to go. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.